For today po ay gagawin po natin ang dalawang variation ng pandesal. So naituro na po natin sa ating YouTube channel ang basic na pandesal. So ngayon po ay gagawa tayo ng dalawang variation ng pandesal. Ang ube cheese pandesal at ang yema pandesal. So samahan niyo ako, tara at mag-bake tayo ng pandesal. Meron po ako ditong condensed milk at aalisin lang po natin ang label niya at ilalagay natin dito sa kaldero. Lalagyan po natin ito ng tubig. Pupunuin natin to at pakukuluan po natin ito ng 3 hours. Yan, ganyan po ang ating paggawa ng yema. So, dapat po ay punong-puno siya na mako-cover po yung ating mga lata ng condensed milk. So, habang pag hinihintay na po natin ng 3 hours na kulo, ay dagdagan lang po natin ng tubig. Huwag po nating hahayaan na matutuyot siya. Ganyan po siya at atin na pong pakukuluan ng 3 hours. So, after 3 hours of boiling, ito na po ang ating condensed milk na nasa lata pa. Gumawa ako ng 4 para hindi sayang yung ating pagluluto. Pero isa lang ang kailangan natin today sa ating yema pandesal. Pwede natin tong gamitin sa kutsinta. Maraming paggagamitan ang ating yema. At masarap din siyang pangpalaman sa kakanin. Ayan. So, okay na po ito. Palalamigin lang natin at ready na para sa ating yema pandesal. Meron po tayo ditong fresh milk, 2 cups of fresh milk. Lalagay po natin ang 2 tablespoon ng ating yeast. At lalagyan po natin ito ng 1 tablespoon ng sugar. At haluin lang po natin. Nagsuot lang po ako ng gloves kasi meron pong sugat ang aking daliri. So, yan. Set aside lang po natin ito, mga about 5 to 10 minutes, hanggang sa mag-bloom po ang ating yeast. Yan. Ang susunod po natin gagawin ay meron po tayo ditong 8 cups ng ating all-purpose flour. Lalagyan po natin ito ng powdered milk kasi isa po sa mga viewers natin ang nagsuggest na mas malinamnam daw po pag lalagyan ng powdered milk. Bali, ang ginawa ko dito, 7 cups ng all-purpose flour, tapos lalagyan po natin ng 1 cup ng powdered milk. Ayan. Lalagyan po natin ng 1 teaspoon ng salt at 1 cup ng white sugar. Ayan. So, after po natin mai-transfer dito sa ating mixer, ang ating dry ingredients, ay haluin po ulit natin. Pwede na po nating ilagay ang ating 3 itlog. So, after po mahalo ang ating itlog sa flour, ay susunod na rin po natin ang ating milk na may yeast. So, ang total mixing time po natin dito ay 12 minutes. So, after po mahalo lahat yung yeast at saka yung itlog natin, pwede na nating ilagay ang ating butter. So, meron po ako ditong half a cup ng butter.
After po natin i-mixer, ay transfer lang natin dito sa ating working space para mahati natin siya. Kasi yung kalahati, gagawin nating cheese ube pandesal at ang kalahati ay yema pandesal. So, hatiin lang natin siya. Ayan. So, itong kalahati ay yema pandesal at ito naman ay ang ube pandesal. So, ayan ang gagawin natin. Ay meron ako ditong ube halaya. So usually yung mga ginagamit nila ay ube flavoring lang. Sa akin meron akong ube halaya. So yan po ang ilalagay natin. Ayan. At meron din po tayong ube flavoring para ma-enhance po yung ating ube flavor sa ating pandesal. So, yan po. Ininid natin siya hanggang sa ma-mix po yung ating ube. Ayan. So, after po natin inid ang ating ube halaya at ang ating ube flavoring, so ito na po yung ating dough. Ira-rice po lang po natin to. Lalagyan natin sa bowl na may ron siyang grease. Greenish lang natin yung bowl. So, ilalagay lang natin dito at hintayin po natin mag-double yung size. Mga 1 hour na ipaparice po natin. Ganon din po dun sa ating plain na dough. So, ipaparice din natin. Hintayin natin for 1 hour. Ayan, hintayin lang po natin at habang hinihintay natin, i-prepare na po natin ang ating palaman na ube cheese at saka ang ating yema. So, after po natin ma-proof ng 1 hour ang ating dough, nag-double na po yung size niya. So, ang gagawin po natin ay alisin na po natin dito. At atin na pong susukatin ng about 60 grams each. At ilalagay na po natin ang kanilang mga filling. So, after po natin i-timbangin ng 60 grams each, ayan, bibilugin lang po natin siya para mas madali siyang makinis yung kanyang dough. So, ganyan. Ayan. So, ito ang ating ipapalaman sa ating yema. Ito po ang ating yung dough na binilog po natin. So, i-flat lang po natin to para mailagay natin ang ating yema. So, isang scoop po ilalagay natin dyan sa gitna at ating siyang babalutin. Yan. Ayan. So, atin pong siyang bibilugin ulit. So, maggagawa po tayo ng i-roll po natin sa breadcrumbs, plain breadcrumbs. So, yan, ilalagay natin dito. At ilalagay na natin sa ating pan. Yan. Ayan po yung nagawa nating yema pandesal. So, ipuproof ulit natin to ng 1 hour bago po natin i-bake para mag-double po yung size niya. Ayan, at nabilog na po natin ang ating pandesal. So, 60 grams ito. At ipa-flatten natin siya para mailagay natin yung ating palaman. Ayan. So, dalawa yung klaseng cheese na napili ko. Cheddar cheese at saka cream cheese. Lalagay natin dito sa gitna. At i-cover natin siya. Ayan. Tapos, ibibilog ko lang siyang ganyan. Ibilog ko siya para ma-seal yung ating cheese sa loob. Tsaka ko siya ilalagay dito sa ating i-roll natin sa ating breadcrumbs.
Ayan. So, lagay natin dito sa ating pan. So, ayan na po ang ating ube cheese pandesal. Ira-rice na po ulit natin. Ipo-proof natin itong ng 1 hour para mag-double po yung size niya bago po natin i-bake. So, hintayin po natin ng 1 hour. So, ready na po nating i-bake ang ating yema pandesal at ang ating ube cheese pandesal. Na-preheat na rin natin ang ating oven ng 350 degrees Celsius. So, i-bake natin to ng 20 minutes. At ito naman ang ube cheese pandesal. Ayan, luto na ang ating ube cheese pandesal at ang ating yema pandesal. So, palalamigin lang natin to at titikman natin. So, ito na po, luto na ang ating ube cheese pandesal at ang ating yema pandesal. So, titikman na natin. Ito na yung ating favorite na portion dito sa ating YouTube, ang ating tikim-tikim. O yan, ilalapit ko na lang para makita nyo kung gaano siya ka-floppy ang ating pandesal ube cheese. So, ang nilagay natin dito ay cheddar cheese na marble at saka ang ating cream cheese. So, titikman na natin at nakita nyo naman ang ating tinapay ay soft. Ayun. Tikman natin. Soft. Ang soft. Lasang-lasa ko yung ube. Kasi 'di ba nilagyan natin siya ng ube halaya. So usually, yung karamihan mga naglalagay lang sila ng ube flavoring, pero sa atin, nilagyan pa natin ng ube halaya. So, yun yung mas nagpasarap pa dun. At saka tama nga yung viewers natin na nag-request na lagyan daw natin ng konti, kahit 2 kutsara lang na powder milk. So, malaking tulong yon. Malinamnam ang tinapay natin at talagang napaka-soft. Ayan. At ang ating cheese, 2 klase ng cheese. So, talagang loaded siya. So, ito na ang ating ube cheese pandesal. Try naman natin ang ating yema pandesal. See? Parang ano din siya. So, buksan na natin. Ay, talaga. Ayan. Ang ating yema. Nasa loob, hindi mo na kailangang magpalaman, nandyan na siya, may yema ka na, may pandesal ka pa. O, di ba? Ayun. So, soft din ang ating tinapay dito. So, tikman natin. Tamang-tama. Ang sarap. At saka yung yema natin, talagang tamang-tama lang din yung tamis niya dun sa pag kinagat mo na yung tinapay at saka sumama na yung yema na palaman niya, tamang-tama yung tamis. Ang sarap. Sarap i-partner sa kape, sa tsaa, sarap pang-almusal, pang-merienda, kahit ano, basta pwede siyang kainin anytime. Ang sarap. Luto na po kayo at pag nagluto kayo, picturean nyo po, send nyo sa aming YouTube channel para makita rin po namin ang inyong ginawa. At mag-like, subscribe, at i-press nyo po yung notification bell
sa atin pong screen para ma-notify po kayo every time gagawa po kami ng vlog. At mag-comment po kayo kung ano pa po yung mga gusto nyong i-request na iluluto natin sa next vlog natin. Have a great day po! Bye! Enjoy baking!